Kamakailan, ang kalahok sa programang Tomorrow's Superstar na si Linro Oxy, dahil sa pagkakalantad ng kanyang relasyon, ay nakaranas ng malawakang online bashing mula sa mga fans. Inanunsyo na niya ang pag-atras sa programa. Bakit? Gu Chen. Mula college hanggang ngayon, 6 na taon na tayong magkasama, bakit mo ginagawa sa akin to? Alam mo ba, para ka ng langaw sa sobrang kulit mo ngayon. Ayoko na sayo. Hindi ako aalis, may problema ka ba na hindi mo masabi? Kaya nating harapin to ng magkasama, umalis ka, gusto mong marinig ang dahilan, di ba? Sige, dahil mahirap ka. Isinapubliko mo ang relasyon natin nang walang pahintulot, tinanggal ka ng sponsor mo, wala ka ng kinabukasan. Anong may bibigay mo sa akin? Si Miss Zhang, bibilhan ako ng kotse, ng mansyon, ikaw. Miss Zhang. Mahal, anong sasabihin mo pa sa talunang yan? Halika na sa loob, narinig mo yun, di ba? Pinsan. Narinig ko, huwag mo akong guluhin. Ha 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 ha. Boss, bakit kailangan mo pang magdusa ng ganito? Manahimik ka, kunin mo na ang pera at umalis ka na. Saan makakahanap ng lakas, saan naidarapa sa kalungkutan? President Zhao, siya po ang volunteer para sa clinical trial ng gamot, mayroon din siyang sakit na katulad ng sa inyo. Binata, sigurado ka bang gusto mong subukan ng gamot para sa akin? Dapat mong malaman. Ang pulmonary fibrosis, bagamat hindi magamot, kung aalaga ang mabuti. Posibleng may 10th taon ka pa. Pero kapag sinubukan mo ang gamot para sa akin, lalala ang kondisyon mo. President Zhao, isa lang po akong ordinaryong tao. Ang gamot sa pulmonary fibrosis ay nagkakahalaga ng libo-libo bawat bote. Saan ako kukuha ng pambili? Isa lang ang hiling ko. Pirmahan niyo po sana ang kontrata ng girlfriend kong si Linro Oxy. Matagal na akong hindi nakakakita ng binatang ganito katapat sa pag-ibig. Sige, pumapayag ako. Ang aking Zhao Group ay gagawin ang lahat para gawin siyang isang malaking bituin sa Chinese music scene. Salamat po, President Zhao. Sana po ay huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang bagay na ito. Isa na akong mamamatay na tao. Hindi na niya kailangang malaman. Kamakailan, opisyal na pinirmahan ng Zhao Group ang bagong mga awit na si Linro Oxy. Sasali siya bilang isang ordinaryong mga awit sa Music New Wave ngayong taon. Ha! Ha! President Zhao, nagtagumpay tayo, ang bagong bakuna ay matagumpay na na-develop, may lunas na ang sakit ninyo. Kamusta siya? Si Ginoong Go, dahil sa matagal na pag-inom ng gamot, maraming lason ang naipon sa kanyang katawan. May kasama itong iba't ibang komplikasyon. 1 linggo na lang ang natitira sa kanya. Balita mula sa istasyong ito, si Linro Oxy, nagwagi sa Grammy. Naging unang international superstar ng China. Sa wakas, natupad na ang pangarap mo. Ang galing. Gu Chen, may iba ka pa bang kahilingan? Wala na po, President Zhao. Salamat po sa pag-aalaga ninyo kay Roxy. Sana po ay mailihim ninyo ito para sa akin. Huwag kang mag-alala. Hello, Gu Chen, anong oras na? Hindi ka pa dumarating sa kumpanya. Gusto mo pa bang magtrabaho? Pabalik na ako. Ang katawan mo. Ayos lang. Hindi na magtatagal ang buhay ko, kailangan kong ayusin ang mga natitirang bagay. Salamat, President Zhang. Matapat at mapagmahal, may simula at may katapusan. Napakabuting binata.
Tipunin ang lahat ng eksperto. Gawin ang lahat ng pag-aaral para mapabagal ang paglala ng sakit ni Guchen. Opo. Hoy, bakit ngayon ka lang? Tumayo ka na ng maayos at maghanda sa pagdating ng superstar. Bilis hoy. Hoy, anong sitwasyon? Anong bigating bituin? Hindi mo pa ba alam? Kinuha ng kumpanya ang international superstar na si Lin Rooxi bilang endorser. Anong sabi mo, Lin Rooxi? Sinong nagsabi? Ah. Welcome, Superstar Lin. Welcome, Superstar Lin. Ang ganda ni Superstar Lin, mas maganda pa sa TV. Welcome, Superstar Lin, sa iyong pagdating. President Wang, huwag na po tayong magpaligoy-ligoy, patingnan na natin ang produkto. Siya ba yung opisyal na inanunsyong fiancé ni Superstar, si Lu Ziyan? Ang lakas ng dating, parang totoong boyfriend. Narinig ko, iniwan daw si Superstar ng ex-boyfriend niya. Sobra daw siyang nalungkot. Si Lu Ziyan, bilang manager niya, hindi siya iniwan. Kaya siya nakabangon ulit. Ama. Kung alam lang ng walang kwentang lalaking yun ang tagumpay ni Superstar ngayon. Siguradong nagsisisi na yun ng todo. Ah, oo, 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 oo. Superstar Lin, ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang mga produkto ng kumpanya. Tungkol sa issue ng product endorsement. Siya na ang bahala sa lahat. Nako, Superstar Lin. Itong si Guchen, medyo may pagkaslo at makulit baka naman po. Pinagdududahan mo ba ako? Hindi po, paano ko naman magagawa yon? Guchen, lumapit ka. Sige po. Asikasuhin mong mabuti si Superstar Lin. Subukan mo lang siyang galitin. Sisantihin kita. Naiintindihan ko po. Miss Lin, dito po. LTO. Ito ang mga pinakabagong produkto ng aming kumpanya. Lahat ay masusing dinisenyo ng Italianong designer na si Roberto. Ang ganda naman ng damit na to. Kung gusto mo, bibilhin ko para sa'yo. Hintayin mo, sa anibersaryo ng eskwela, isuot mo to habang kumakanta. Siguradong lahat mapapahanga sa'yo. Hayaan mo na, masyadong mahal ang damit na yan, Terra na hoy, hoy, hoy. Nandito na. Tingnan mo, binili ko na ang damit na gusto mo. Anong problema? Dahil lang gusto ko, nag-deliver ka ng pagkain. Pagod ka ba? Hindi. Hindi ako pagod. Basta gusto mo, hindi ako napapagod. Superstar Lin. Anong nangyari sa inyo? Wala akong problema. Lumabas ka muna. Superstar Lin, anong ibig sabihin nito? Huwag mo akong tawaging Superstar Lin. Lin Rooxi, Guchen. Di ba sabi mo dati mahirap ako at walang kwenta? Nagsisisi ka na ngayon, no? Hindi pa rin ba niya ako makalimutan? Anong pagsisisihan ko? May kotse ako, may bahay, at may magandang girlfriend. Anong dapat kong pagsisihan? Guchen. Malapit na akong ikasal. Sa 1 linggo na. Congratulations. Kung mayroon kang anumang hindi masabi. Guchen, malapit na akong ikasal. Sa 1 linggo na.
Kung mayroon kang anumang hindi masabi, ito na ang huling pagkakataon mo. Anong problema pa ang maaari kong magkaroon? Ayos na ayos ako. Haha, sa wakas, natagpuan mo na ang taong makakasama mo habang buhay. Ang galing. Ginoong Gu. Ako si Luzeyan, manager ni Linro Oxy, at fiancé niya rin. Alam mo na rin sigurong malapit na kaming ikasal. Ginoong Lo, congratulations, sige na. Huwag na tayong magsayang ng oras. Alam ko ang lahat ng nangyari sa inyo ni Roxy. Nandito ako ngayon, para bigyan ka ng payo. Layuan mo si Lin Roxy. Hindi ka nababagay sa kanya. Alam ko hindi talaga ako nababagay sa kanya ha. Hindi mo alam kung gaano siya nagdusa noong iniwan mo siya para sa mayamang babae. Noong panahong yun, kapipirma pa lang ni Roxy sa Jow Group. Sa labas, mukha siyang matagumpay, pero sa totoo lang, mayroon na siyang matinding depresyon. Araw-araw, hindi siya kumakain, umiiyak lang, muntik na siyang mamatay. Gu Chen, noong panahong yun, ako ang nasa tabi niya, inalagaan siya ng buong puso, sinamahan siya, kaya niya nalampasan ang madilim na yugto. At nakabangon muli. Anong sinabi mo? Bakit siya naging ganoon? Roxy. Alam kong hindi ka pa rin niya makalimutan. Kung may natitira ka pang konsensya, layuan mo na siya. Huwag mo na siyang hayaang masaktan sa pangalawang pagkakataon na iintindihan mo ba? Huwag mo akong guluhin. Mahal. Mahal kita. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal, puputulan ko na ang ugnayan ko sa kanya. Bakit ka nandito? Di ba sabi mo may kotse ka at bahay? Bakit dito ka pa rin nakatira? Ni-renovate ang bagong bahay, kaya dito muna ako pansamantala. Ikaw naman, hating gabi na at hinahanap mo ako, hindi yata tama yan. Anong hindi tama? Buksan mo ang pinto. Simula ngayon, ito na ang aking exclusive na makeup table, huwag mong gagalawin, ha? Sige, hinding-hindi ko gagalawin. Ito, binili kong couple slippers, ano sa tingin mo, maganda ba? Basta ikaw ang bumili, syempre maganda. Ngayon ang ating love anniversary, itong litratong ito, dapat mong ingatan, ha? Oo, mahal mo pa rin ako, tama. Huwag kang magkamali ng akala. Hindi na ako bumabalik sa nakaraan. Kaya pala mahal mo pa rin ako. Kung hindi, bakit may marka sa kalendaryo mo ang petsa ng kasal ko? Nagkataon lang. Plano ko sanang mag-travel kasama ang girlfriend ko sa araw na yon. Dahil sa araw na yon, ang huling araw na rin ng buhay ko. Huwag kang magsinungaling. Walang bakas ng babae sa kwartong ito. Saan nanggaling ang girlfriend mo? Ang girlfriend ko, mayaman siya. Nakatira siya sa malaking mansyon. Kadalasan, hindi ako dito natutulog. Gusto mo talaga ng mga mayayamang babae. Lin Roxy, bakit kahit ganito na ang trato ko sa'yo, hindi mo pa rin ako makalimutan? Anong masama sa mayayamang babae? Mayaman na, gusto pa ako. Ah, teka. Hindi ba't mayaman ka na rin ngayon? Bakit hindi mo na lang ako bigyan ng 50,000 kada buwan? Gagawin ko ang lahat ng ipagawa mo. Sasabihin ba niyang kaya ko? Dati, minahal natin ang isa't isa.
Kalimutan mo na ako. Hello, Kuya Wang. Gu Chen, si Miss Wang ng Baoli Mall ay pupunta sa kumpanya para sa isang inspeksyon, ikaw ang mag-asikaso sa kanya. Sige, naiintindihan ko. Tandaan mo, kailangan mong asikasuhin ng mabuti si Miss Wang. Kapag hindi siya nasiyahan, huwag ka nang umasang makakapagtrabaho ka pa rito. Sige, sige po. Director Lu, sa tingin niyo po, ayos na ba ang ganitong arrangement? Ayos na. Gu Chen, maghintay ka lang na mapahiya at masira ang iyong reputasyon sa harap ni Roxy. Ate Wang, itong mga putahe na ito ay mga specialty ng restaurant, tikman niyo po. Huwag tayong magmadali sa pagkain. Ate, gusto kitang unahin. Baka gusto niyo po munang tingnan ang kontrata. Hindi rin kailangang magmadali sa kontrata. Basta't pagsilbihan mo lang si ate ng maayos ngayon, marami pang kontrata sa hinaharap. Ate Wang, hindi po talaga pwedeng ganito. Hindi ko po matatanggap. Binata, huwag ka nang mahiya. Basta't pumayag kang samahan ako, huwag na nating pag-usapan ng kontrata. Bibigyan ka ni ate ng dagdag na 50,000 bawat buwan. Ha ha ha, ate, hindi po talaga pwede, palampasin niyo na po ako. Ayaw mo, kulang pa ba? Bibigyan kita ng 100,000 sa isang buwan ay, hindi po ate, hindi po talaga ito tungkol sa pera. 200,000. Nako, ate. Binibigyan na nga kita ng pabor, ayaw mo pa. Kung hindi ka susunod sa akin ngayon, huwag ka nang umasang mapipirmahan mo ang kontratang ito. Eh di huwag pirmahan. Ano ngayon kung mayaman ka? Kailangan ko bang magpaalaga sa'yo? Bowling. Siya ba yung sinasabi mong kasintahan? Roxy, kahit anong pera ay kikitain ni Mr. Gu, hindi lang nito dudumihan ang katawan niya. Kundi pati na rin ang iyong isipan. Anong gusto mong sabihin? Tama, siya nga ang kasintahan ko. Sinong nagsabing hindi pwedeng maging kasintahan ang isang taong bayaran? Ate Hua, sakto hindi pa ubos ang alak, mag-cross toast pa tayo. Binata, pumasok ka sa patibong. Don't say anything. Hold your breath, hold your breath, hold your breath. Hold your breath. Anong nakakadiri dyan? Ang pagkakapera ay hindi ka iyahiya, anong problema? Kung si Miss Lin ay handang bigyan ako ng 10 o 8,000 sa isang buwan. Pera na. Nako, anong nangyayari sa iyo? Wala akong ginawang kahit ano, huwag mo akong pagbibintangan, ha? Roxy, huwag ka nang magalit. Hindi siya karapat-dapat sa ganyan. Malapit na tayong ikasal. Tara't sumukat na tayo ng damit pang kasal. Wow! Ang ganda. Mas maganda ka pa sa kanya kapag isinuot mo yan. Talaga. Roxy. Ikaw ang pinakamagandang nobya sa buong mundo. Haha. Gu Chen. Roxy, anong problema? Wala, nagkamali lang ako ng tingin. Zien, maganda ba sa akin itong damit pang kasal?
Maganda. Roxy. Ikaw ang pinakamagandang nobya sa buong mundo. Hoy, binata, anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari? Dadalhin kita sa ospital, anong problema? Wala. Uminom ka ng gamot. Binata, 2 tableta na lang ang natitira sa gamot mo, gusto mo bang dalhin kita sa ospital para bumili ng gamot? Kilala ko ang gamot na yan. Para yan sa pagpapaginhawa ng pulmonary fibrosis, libo-libo ang halaga ng isang bote na kupo. Huwag na, salamat. Salamat. Palaging umaasa sa iba. Isang bote ng gamot na nagkakahalaga ng libo-libo, baka hindi niya kayang bilhin, maghihintay na lang siyang mamatay. Tingnan mo, ang daming dugo ng taong yun. Lolo. Ano po ang pinag-uusapan ninyo kanina? Kanina may isang binatang bumagsak doon. Mukhang may pulmonary fibrosis siya, hindi magagamot ang sakit na iyon, libo-libo ang halaga ng isang bote ng gamot, kawawa naman. Gu Chen. Lolo, alam niyo po ba kung saang direksyon pumunta ang taong iyon kanina? Pagkatapos uminom ng gamot, pumunta siya sa direksyong iyon. Salamat po. Gu Chen, Roxy. Baka nagkamali ka lang ng tingin. Si Gu Chen, napakaraming mayayamang babae ang sumusuporta sa kanya, paanong magkakaroon siya ng malubhang sakit? Roxy. Tara na, hindi karapat-dapat si Gu Chen na masaktan ka para sa kanya. Tara na, Gu Chen, ang galing mo. Anong ginawa ko? Boss Han, hindi ko akalaing ikaw pala ang dating kasintahan ni Lin Tianhao. Sabihin mo, kumusta ang lasa niya? Anong pinagsasabi mo? Gu Chen, isa kang walang kwentang tao na walang mata. Iniwan mo si Lin Tianhao para maging isang lalaking bayaran ng mga mayayamang babae. Napakadiri talaga. Oo nga, pakiramdam ko, nadumihan ng buong hangin sa kumpanya. Hindi, nagkakamali kayo, hindi ako bayaran. May larawan at katotohanan, ano pa ang maipapaliwanag mo? Tama ang isang basura at hamak na tulad mo, kung mananatili sa kumpanya ay sisirain lang ang pangalan ni Lin Tianhao. Makakaapekto sa benta ng produkto ng kumpanya, dapat tanggalin kaagad, tanggalin. Makinig kayo sa akin, huwag na kayong magingay. Boss Wang, makinig po kayo sa akin, talagang hindi ako, huwag ka nang magsalita. Pa. Tanggal ka na sa trabaho. Umalis ka na para hindi ka na makagulo at mainis si Lin Tianhao. Sige, tutal balak ko na ring mag-resign. Tanggalin kung tatanggalin, umalis ka na. Buti nga sa'yo, umalis ka na. Sige na, magtrabaho na ang lahat. Makinig ang lahat, pagkatapos ng trabaho ngayong araw, magkakaroon ng press conference. Ipagdiriwang natin ang matagumpay na benta ng produkto sa gana sa masasarap na pagkain. No. Gu Chen, huwag mo akong sisihin kung aapakan kita hanggang sa maging abo. Kahit mamatay ka pa. Hindi ka malilimutan ni Roxy. Oy. Gu Chen. Bakit naging parang asong kalye ka na? Nasaan na ang mga mayayamang nobyo mo? Hindi mo na kailangang alalahanin yun, Miss Lin Tianhao. At saka, yung nobyo ko. Nang marinig niyang magkasama tayo ni Tianhao, nag-uunahan silang magbigay ng bonus. Bakit mo sinasabi ang lahat ng bagay?
Wala ka man lang kahihiyan. Magkano ba ang halaga ng hiya? Saka, kung gusto nilang magdagdag ng bayad. I'll be ready to sell. Pwede ko pang gamitin sa kanila ang ilang posisyon na ginawa natin. Gu Chen. Napakadiri mo talagang pinagsisisihan ko. I'm your blur, I hate you for raising me like this. Forgive me, I'm afraid. I will erase your memory. Boss Zhao, dumating na si Dr. An. Boss Zhao, ang pananaliksik sa kondisyon ni Mr. Gu ay mayroon ng paunang progreso. Inaasahan na sa loob ng 1 linggo, makakagawa na tayo ng espesyal na gamot. Hindi pwede. Masyadong matagal. Magdaragdag ako ng 100 milyong pondo. Magdagdag ng mga tao, siguraduhing makagawa ng espesyal na gamot sa loob ng 4 na araw, opo. Gu Chen. Hindi ko akalaing ikaw pala ang isang basurang lalaki na iniwan ng kanyang unang pag-ibig para magpaalaga sa mga mayayamang babae. Nararapat lang sa'yo na maging mahirap habang buhay. Nung ibig mong sabihin, pwede ka pa bang mag-propose? Tingnan mo kung paano mo ginulo ang kwartong ito. Lumayas ka na ngayon din. Bayaran mo ako ng 10,000 para sa renovation. Sige. Aalis na ako. Hindi ganoon kadaling umalis. Hindi mo pa nababayaran ang renovation fee. Kuya. 3,000 na lang ang pera ko. Isa ka talagang walang kwenta. Minamalas nga naman ako. Ay transfer mo na sa akin ang pera. Umupo ka, Gu Chen. Roxy, huwag ka nang maghinala. Si Gu Chen, maraming mayayamang babae ang sumusuporta sa kanya, siguradong hindi siya kapos sa pera. Paanong magiging ganito siya kahirap? Ikaw ang nagbunyag ng pagkatao ni Gu Chen. Huwag kang mag-alala. Kakaunti lang ang nakakaalam tungkol dito. Kung hindi ikaw, sino pa? Roxy. Gusto ko lang na makita mo kung anong klaseng tao si Gu Chen. Huwag ka nang magpaloko sa kanya. Alamin mo ang iyong lugar. Huwag kang masyadong sumosobra. Naiintindihan ko. Kung gayon, tuloy pa rin ang kasal. Binata. Binata, binata, gising. Binata. 1 araw at 1 gabi ka nang hindi nagigising, kumain ka na. Ito, kapupulot ko lang. Salamat. 1-2. Binata, binata, ayos ka lang ba? Bukas, ikakasal ako, sa Tianhai Grand Hotel. Alam ko. Naway magkaroon kayo ng anak agad. At magsama kayo habang buhay. Binata, sa tingin ko malubha na ang sakit mo. Ang suit mo ay mukhang mamahalin. Bakit hindi mo ibenta ang cellphone niya? Mapagamot ka muna. Ayos lang. Ang paglikha ng kaligayahan ay ang huli kong dangal. In the dark. And no light to save me. In the dark. I lost my way. Hey Lucy. Napakaganda mo sa suot mong damit pang kasal. Ngunit para sa iyo, ang puso ko'y gulong-gulo. 4. Binata, nakabalik ka na.
Hoy! Binata, dadalhin kita sa ospital. Huwag na. Hindi na magagamot ang sakit kong ito. Kuya, tulungan mo akong makapunta doon. Dahan-dahan. Boss Zhao, nagawa na ang espesyal na gamot. Yes, bilis. Hanapin niyo si Guchen. Kailangan kong personal na iabot sa kanya ang espesyal na gamot opo. Tulungan mo akong mag-record ng video. Ituring mo na lang na ito ang tanging patunay na nabuhay ako sa mundong ito. Ito, hindi rin ako marunong mag-shoot, hindi ko pa nagamit ang ganitong klase ng cellphone. Sa cellphone, mayroong maliit na icon ng camera. Pindutin mo lang iyon, hanapin ko lang, ha? Camera shoot. Ayun, nakita ko na. Ako si Guchen. Bakit hindi ka dumating? Ganoon mo ba ako kinamumuhian? Inaanyayahan ang nobya na umakyat sa entablado. Ang babaeng minsan kong minahal ay ikakasal na ngayon. Sobrang saya ko. At sobrang lungkot ko. Masaya ako dahil nakahanap pa siya ng taong mapagkakatiwalaan niya habang buhay. Malungkot ako dahil ang taong iyon ay hindi ako. Sa totoo lang, mahal ko pa rin siya. Ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi. Hindi na magtatagal. 3 taon na ang nakalipas. Naghiwalay kami ni Roxy. Marami akong nasabing masasakit na salita noon. Sobrang sakit. Akala ko sa loob ng 3 taon na ito, hindi na magtatagpo ang landas natin. Bakit? Pagkatapos ng 3 taon, hindi kami nagkita. Sa 3 taon na ito, sa wakas, natupad na niya ang kanyang pangarap. Naging isang international. Masayang-masaya ako para sa kanya. Sayang lang. Hindi ko makukuha ang pagmamahal niya. Sige na. Total, matatapos na rin naman ang lahat. Roxy. Binabati kita sa iyong kasal. Sana rin ang asawa mo. Binata. Binata. Bride, tinatanggap mo ba ang groom bilang iyong asawa? Sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan. Hindi mo siya iiwan magpakailanman. Ako si Guchen. Malapit na akong mamatay, minahal ko ang isang babae sa loob ng 7 taon. Sa totoo lang, mahal ko pa rin siya. Ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi ay dahil nagkasakit ako. Roxy, Guchen, Roxy. Anong ginagawa mo? Kasal natin to. Hahanapin ko si Gu Xiao. Mahal niya ako, mahal pa niya ako. Roxy, nababaliw ka na ba? Hindi ba si Guchen yung nang iwan kay Lin Tianhao para magpaalaga sa isang mayamang matrona? Bakit hinahabol pa rin siya ni Lin Tianhao? Sinong nakakaalam? Hindi ko akalain na sa kabila ng maraming taon na pag-aalaga ni Luzeyan kay Lin Tianhao,
Wala pa rin siyang binatbat sa kanyang white moonlight na unang pag-ibig. Iniwan ka ni Go Chen para sa magandang buhay. Naging dahilan para magkadepresyon ka at halos mamatay. Bakit hindi mo pa rin siya makalimutan? Hindi ganon yun. Hindi umalis siya dahil may sakit siya na takot siyang madamay ako. Bitawan mo ko, hahanapin ko siya, Roxy. Kumalam ka nga. Hindi mo pa ba kilala kung anong klaseng tao si Go Chen hanggang ngayon? Huwag ka nang magpaloko sa kanya. Hindi niya ako niloko. Nagpadala pa nga siya ng video sa akin kanina. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Anong kalokohan na naman to? Binawi niya, ano ba talagang binabalak ni Go Chen? Hahanapin ko siya para magpaliwanag. Roxy. Kumalam ka. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Roxy. Makinig ka sa akin, mag-uutos ako ngayon din na hanapin siya sa buong syudad. Pagkatapos ng kasal natin, hahanapin natin siya kaagad, sige ba? Huwag mong kalimutan ng ipinangako mo sa nanay ko. Siya ang nagligtas ng buhay mo. Mga Ginoo at ginang, pasensya na po. Nagkaroon lang ng kaunting aberya. Ngayon, ipinapahayag ko na magpapatuloy ang kasal. Binata, gising hoy, binata. Go Chen. Nasaan siya? Hindi ba sabi mo nandito lang si Go Chen? Imposible. Nalaman ng mga tauhan ko na nandito lang talaga siya sa malapit. Pahanap mo ulit sa mga tauhan mo. Bilis, may sakit siya, kailangan ko siyang dalhin para magpagamot kaagad. Roxy, kumalam ka muna. Kung talagang malubha ang sakit ni Go Chen at mamamatay na, siguradong hindi siya makakalayo. Kayong lahat, maghanap kayong maigi sa paligid, siguraduhin yung mahahanap nyo si Go Chen. Opo. At saka, huwag ka munang mag-alala. Inalagaan si Go Chen ng napakaraming mayamang matrona. Siguradong hindi siya kapos sa pera. Kung talagang may malubha siyang sakit, paanong hindi siya magpapagamot? Magkano lang ba ang halaga ng kahihiyan? Isa pa, kung gusto nilang magdagdag ng bayad. Pwede rin niyang gawin sa kanila ang mga posisyon na ginawa niyo. Tara na, pumunta tayo sa ospital, matagal na niyang inaabangan ang araw na to. President Zhao. Lin Roxy. Hindi ba't ikakasal kayo ngayon? Anong ginagawa niyo sa ospital? President Zhao, dinala ko si Roxy ngayon para bisitahin ang nanay ko. Ay, oo nga pala. Roxy, nabalitaan ko na mayroon kang childhood sweetheart na unang pag-ibig, na nagngangalang Go Chen. Nag-uusap pa ba kayo kamakailan lang? President Zhao, bakit bigla kayong naging interesado sa bagay na ito? Dahil ba to sa nakita ninyong balita noong nakaraang araw? Makaasa po kayo, President Zhao. Si Go Chen ay isang scumbag na nanakit kay Roxy. Ngayon, wala na kaming anumang koneksyon sa kanya. Tinitiyak kong hindi nalalabas ang mga chismis na makakaapekto sa trabaho ni Roxy. Ganoon ba? Makaasa po kayo, President Zhao. Hinding-hindi ko hahayaang maapektuhan ang trabaho ko. Sige. Kung gayoy, maaari na kayong umalis. President Zhao, itong si Lin Roxy, napakawalang utang na loob. Napakabuti ni Go Chen sa kanya. Pero ganyan siya kalamig, dapat ba natin siyang saktan? Hayaan mo na. Masyado siyang walang alam. Doktor, kumusta si Go Chen? Sa kabutihang palad, gising na ang pasyente. Buti naman. Roxy, nakita ni Mama na ikinasal ka kay Ian.
Kahit mamatay na si mama, payapa na akong pipaikit. Tita, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Siguradong hahaba pa po ang buhay ninyo. Ikaw. Tita pa rin ang tawag mo. Mama, opo. Mama, ayan, ha. Hi. Roxy, alam ni mama na hindi makatarungan para sa iyo na magpakasal kay Ian. Pero hindi mapigilan ni mama. Kasalanan to ni mama. Mama, huwag na huwag po kayong magsasabi niyan. 3 taon na ang nakalipas, nagkaroon ako ng malubhang depresyon. Kayo po ang nagligtas sa akin. Nako, Iya, anong ginagawa mo? Huwag na huwag kang gagawa ng masama sa sarili mo, Iya. Aray. Anong nangyari dito? Kayo po ang aking pangalawang magulang. Nararapat lang na gawin ko ang anumang hilingin ninyo. Mabuti, mabait na bata. Pasyente sa room 802, oras na para kunin ang gamot. Sinong kamag-anak ang sasama sa akin? Ako na, samahan mo na lang si mama dito. Sige, Dok, kumusta? Hindi maganda ang sitwasyon. Nitong mga nakaraang araw, matinding dagok ang natanggap ng katawan at isipan ni Mr. Go. Biglang lumala ang kanyang pisikal na kondisyon. Nawalan na rin ng bisa ang espesyal na gamot. Gagawin namin ang lahat para mapanatili ang kanyang buhay. Pero sa tingin namin, 1 buwan na lang ang itatagal niya. Paano nangyari to? President Zhao, base sa aming investigasyon, ang pisikal at mental na trauma na natamo ni Mr. Go kamakailan ay karamihang nagmula kina Lu Ziyan at Lin Roxy. Kapag may nangyaring masama kay Mr. Go, hinding-hindi ko sila patatahimikin. Gu Chen, gising ka na. President Zhao, lahat ng ginawa ko para kay Roxy ay kusa kong ginawa. Sana pag namatay ako, huwag mo siyang sisihin. Sige. President Zhao, nandyan po ba kayo? May isang bagay po akong gustong ihingi ng tulong sa inyo. Ako, tungkol saan? Sabihin mo. President Zhao, nawawala po si Gu Chen. Matutulungan niyo po ba akong hanapin siya? Hindi ba't siya yung scumbag na nanloko at nanakit sa'yo? Bakit mo siya hinahanap? Hindi po ganoon yun. Peke po talaga ang balitang yun. Umalis siya dahil may sakit siya at natatakot siyang madamay ako. Ano mo nalaman ang mga yan? Noong araw ng kasal ko, nagpadala siya sa akin ng video. Pero ewan ko kung bakit, binawi niya rin. Binata, gising. Hoy, binata. Oy. Hi, ipadala ko ang video. Hindi ko maintindihan. Ayos na to. Binata. President Zhao, kung papayag po kayong tulungan akong hanapin si Gu Chen. Handa po akong mag-renew ng kontrata sa Zhao Group ng 10 taon. At hindi na po ako hihingi ng anumang komisyon. Kasal ka na. Bakit mo pa siya hinahanap? Ang kasal namin ni Lu Ziyan ay peke lang. Ito ay dahil ang ina ni Lu Ziyan ay may malubhang karamdaman. Siya po ang nagligtas ng buhay ko. Ang huling kahilingan niya ay makita kaming ikasal ni Lu Ziyan. Kaya ako. Naiintindihan ko na. Ang Gu Chen na hinahanap mo. Sa totoo lang. Ang Gu Chen na hinahanap mo, sa totoo lang.
Sa totoo lang, hindi ko pa siya nahahanap. Pero, maipapangako ko sa'yo, na kapag may balita ako tungkol sa kanya, sasabihin ko sa'yo kaagad. Salamat, President Zhao. Babalik na ako para ihanda ang kontrata, hindi na kailangan. Pirmahan na lang natin ayon sa kasalukuyang presyo sa merkado. Ako, si Zhao Fansheng, ay hindi tipo ng tao na nananamantala sa kapwa. Salamat po, President Zhao. Gu Chen, kahit ako, kitang-kita ko, na kayong dalawa ni Lin Rooxi ay mahal na mahal pa rin ang isa't isa. Bakit nyo pa kailangang pahirapan ang mga sarili nyo ng ganito? Dahil masyadong malalim ang pagmamahal. Kaya mahirap kalimutan. Ngayon, sana ay makalimutan na niya ako kaagad. At mahanap ang sarili niyang kaligayahan. Sa ganoong paraan, kapag namatay ako, wala na akong pagsisisihan. Hay, kayong dalawa. May mga kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya. Kaya mauuna na ako. Kumuha ako ng private nurse para sa'yo. Kung may kailangan ka, pindutin mo lang ang bell. Salamat, President Zhao. Sobra-sobra na po ang mga ginawa ninyo para sa akin. Hindi ba't yan si Professor Lee ng Medical University, si Expert Wang ng Medical Research Institute, at si Director Zhao ng Central Hospital? Bakit bigla silang nagsulputan dito? Mukhang hindi mo alam. Narinig ko na ang nagligtas daw sa buhay ng pinakamayamang si President Zhao ay may malubhang sakit, kaya tinipon niya ang mga medical expert mula sa buong bansa para tingnan siya. Kaya pala ang nakahiga sa kwarto na binabantayan ni President Zhao ay ang taong nagligtas sa buhay niya. Sana magkaroon ng pagkakataon na mapatingnan din siya sa mga ekspertong yan. Yan, nagkunwari lang akong may sakit para mapakasal sa'yo si Rooxi, kaya sa hinaharap, dapat tratuhin mo siya ng mabuti. Kung hindi, hindi matatahimik ang konsensya ko. Mama, huwag po kayong mag-alala. Totoo po ang pagmamahal ko kay Rooxi, aalagaan ko po siya ng mabuti. Pagdating ng panahon, sasabihin na lang natin na gumaling na ang malubha ninyong sakit. At pwede pa rin tayong mamuhay ng masaya ng magkakasama. Sige, basta't maging maayos lang kayo sa hinaharap, ayos na ko. Rooxi. Kailan ka pa pumasok? Kara-rating ko lang, bakit? Wala. Zeyan, ikuha mo si mama ng tubig, ako na ang magpapainom kay mama ng gamot. Mama, sabi po ng doktor, napakalakas ng lason nito, kalahating tableta lang daw ang pwedeng inumin sa bawat pagkakataon, kung hindi, makakasama sa atay. Rooxi. Kung ganoon kalala ang gamot na yan, palitan na lang natin ang gamot ni mama. Hindi pwede, sabi ng doktor. Ito raw ang may pinakamagandang epekto. Mama, kailangan niyong makinig sa doktor, uminom po kayo ng gamot sa tamang oras. Para gumaling po kayo kaagad. Rooxi, naalala ko, may kinuha kong napaka-importanteng commitment para sa'yo ngayon, kailangan nating pumunta sa Haicheng ngayong gabi. Bakit hindi ka muna umuwi para maghanda? Ako na ang magpapainom ng gamot kay mama, kung ganoon po ay mauuna na ako. Sige, umalis ka na, sige na, haha. Patawad.